Mapagpalang araw mga kadiwa. Tawagin niyo ko sa pangalang Margarita. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Camarines Sur sa probinsya ng Bicol. Isa po ako sa avid listeners ng inyong munting tahanan na ang Lakbay Diwa Tagalog Horror Stories. Dahil sa mga narinig kong mga kwento na pinapadala ng inyong masusugid na taga-subaybay ng kani-kanilang mga istorya na hango sa totoo nilang karanasan, ay naisipan ko ring ibahagi sa inyong programa ang sarili kong karanasan. Hindi lang ito basta karanasan, bagkus isa itong malagim na bangungot sa aking pagkatao na hindi na mabubura pa sa aking puso't diwa, at nakaukit na rin ito sa aking dibdib magpakailanman. Mga kadiwa, isa pala akong matandang dalaga at hindi na nagawang maganap pa na makakatuwang sa buhay dahil sa masamang pangyayaring naganap sa aking pagkadalaga na dapat sana'y ikakasal na ako sa lalaking iniirog ko ng lubos. Subalit ang kasalang iyon ay naging isang malaking kalbaryo at impyerno na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan sa tanang buhay ko. Ang kwentong ibabahagi ko ay naganap sa taong dekada 80 kung saan ihaharap na ako sa altar ng lalaking nagpatibok ng aking puso. Subalit ang kasalang iyon ay nagdulot ng malagim na trahedya sa aking pagkatao. Taong 1987 ay nasa edad na ako na 19. Sa murang edad ko ay kakasal na ako sa lalaking minahal ko ng lubusan na itago na lang natin sa pangalang Marcelino. Si Marcelino ay galing sa angkan ng maharlikang pamilya at tanyag sila sa kanilang probinsya sa Sarangani. Maimpluwensyang tao ang kanyang mga magulang at ilan pa nitong kamag-anakan. Nagmamay-ari rin sila ng ilang resort sa probinsya ng Mindanao. Bukod pa roon ay meron din silang mansyon na nakatirik sa isang lehitimong isla sa Sarangani. Ngunit ang mansyon na iyon na nakatirik sa nasabing isla ay hindi dinarayo ng ibang mga tao at turista dahil tanging pamilya at kamag-anakan ni Marcelino lamang ang pwedeng tumungo roon. Isa akong ulilang lubusan. Maagang namatay ang aking mga mahal sa buhay. Si Lola ang nagpalaki sa akin at nang bawian din ito ng buhay ay namuhay akong mag-isa. Lumuwas ako ng Maynila at nagtrabaho bilang receptionist sa isang hotel. Simula nang makapasok ako bilang hotel receptionist ay gumaan ang aking buhay at nabibili ko na lahat ang pangangailangan ko. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ko sa nasabing hotel ay doon ko nakilala si Marcelino. Isa ito sa mga VIP guest ng hotel at kakilala din ito ang may-ari ng hotel na pinapasukan ko. Noong una ko siyang makita ay humanga ako sa taglay niyang kakisigan. Mala-Adonis kasi ang katawan niya at nag-uumapaw sa karisma, at kahit sinong babae siguro ay mabibiyag sa kagwapuhan ni Marcelino, lalo na't may lahi itong Kastila. Sa ilang araw na pananatili nito sa hotel ay nagulat na lang ako nang lapitan niya ako at nagpakilala. Formal itong magsalita at halatang edukadong tao. Noong araw na magpakilala ito sa akin ay halos sumabog na ang puso ko sa kaba dahil para itong binatang kerubin na bumaba sa lupa galing sa kalangitan. Hanggang nga sa isang araw ay lumapit sa akin ang manager ng hotel at may ibinigay ito sa aking sobre. Binuksan ko ang sobre at naglalaman iyon ng nakatuping papel. At alam ko rin na isa itong maiksing liham. Marahan kong binuksan ang nasabing liham at nagulat lang ako sa nilalaman nito.
Ayon sa nilalaman ng liham, ay nais akong maging kaibigan ni Marcelino. At gusto niya rin akong makasamang kumain sa loob ng kanyang VIP room. Halos nagitla ako sa nilalaman ng liham dahil hindi ko lubos akalain na interesado pala si Marcelino sa akin. At dahil labis akong humahanga sa kanya, ay tinanggap ko ang pakikipagkaibigan nito. Subalit hindi ako pwede tumungo sa loob ng kanyang kwarto para samahan itong kumain. Mahigpit kasi na patakaran yon sa pinapasukan kong hotel. Sa likurang papel ko isinulat ang kasagutan ko sa kanyang mensahe. At nang matapos ko itong isulat, ay muli ko itong tinupi at ipinasok sa loob ng sobre. Binigay ko ito sa manager dahil inakala ko na siyang maghatid muli ng sulat kay Marcelino. Nang ibigay ko sa aking manager ang sobre, ay muli akong nagilala sa sinabi nito dahil ako daw mismo ang magbibigay ng kasagutan sa liham ni Marcelino na labis kong ikinagulat. Wala akong nagawa kundi tumungo sa kwarto kung saan naroon si Marcelino. At saka manager ko na rin ang nagsabi kaya't wala akong magiging problema kahit labag iyon sa aming patakaran. Nang makarating ako sa harapan ng silid ni Marcelino, ay huminga muna ako ng malalim at marahan na nilugay ang mahaba kong buhok para maging presentable sa harapan ng gwapong binata. Marahan kong pinindot ang buzzer sa harap ng pinto at agad naman akong pinagbuksan ni Marcelino. Magandang hapon po, Sir Marcelino. Bungad na bati ko sa kanya. Hindi rin ako makatingin sa mukha nito sapagkat nahihiya ako. Nagulat na lang ako nang ilapat nito ang kanyang hintuturong palasinsingan sa aking baba at marahan na iniangat ang nakayuko kong mukha at matipid na ngumiti. Magandang hapon din sa iyo, Margarita. Huwag mong iyuyuko ang maamong mong mukha. Sayang naman kung itatago mo sa aking harapan ang taglay mong kagandahan. Halika't pumasok ka sa aking silid. Wika naman sa akin ni Marcelino habang malalagkit ang pagkakatitig nito sa akin. Sir Marcelino, may dumi ba ako sa mukha? Nahihiyang tanong ko sa kanya dahil sa malamyos nitong titig habang kumakabog ang aking dibdib. Subalit walang naging tugon si Marcelino at nanatili itong nakatitig sa namumula kong pisngi. Maraan itong hinawakan ng kaliwa kong kamay at nagwika ito na pumasok na ako sa loob ng kanyang silid. Nang makapasok ako sa kanyang kwarto, ay kaagad nitong isinarado ang pinto. Nanatiling nakahawak ang kamay nito sa akin at ramdam ko ang init ng kanyang mga palad. Niyaya ako nito sa dining room at doon bumungad sa akin ang babasaging obalong misa na may nakalatag sa gitna ng pulang kandila at nakalagay ito sa babasaging baso na may magandang disenyo at isang bukit na pulang rosas. Meron na rin pagkain na isa sa mamahaling dish at isang bote ng red wine. Hindi ko noon mapigilan ang bilis ng pintig ng aking puso dahil sa ginawang effort ni Marcelino. Hindi ko lubos maunawaan kung bakit inaksaya nito ang oras sa isang tulad kong babae. Nang makalapit kami ni Marcelino sa obalong lamesa, ay marahan nitong iniatras ang bangko at inalok akong maupo. At nang tuluyan akong makaupo, ay agad naman siyang naupo at binuksan ng red wine at sinalinan ang dalawang babasaging kupeta. Nawala na rin sa isip ko noon ang sobre na naglalaman ng kasagutan ko sa kanyang liham. Dahil nakatuon na ang atensyon ko sa gwapong binata at parang sasabog na rin sa kilig ang aking puso. Matapos nitong salinan ng dalawang babasaging kupeta, ay nagkampay kaming dalawa at marahan na ininom ang mamahaling alak. Iwan ko ba nung mga sandaling yon ay hindi ko magawang magsalita na tila para akong isang pepe at hindi makatingin ng diretso sa maamo nitong mukha.
Margarita, nagustuhan mo bang inihanda kong lunch date natin? Tanong noon ni Marcelino matapos naming inumin ng red wine. Subalit ngumiti lang ako at mariin na tumango bilang tugon. Hanggang sa yayain na ako nitong kumain. Habang tahimik kaming kumakain, ay napansin nito ang sobre na ibinigay niya sa akin na inilatag ko naman sa tabi ng pinggan na kinakainan ko. Kinuha nito ang sobre at malagkit akong pinagmasdan. Akala ko noon ay bubuksan ni Marcelino ang sobre. Subalit nagulat na lang ako nang punitin niya ito at itinapon sa sahig. Sir Marcelino, bakit niyo po pinunit ang sobre? Ayaw niyo po bang malaman ang kasagutan ko sa liham? Usisang tanong ko kay Marcelino. Margarita, hindi ko na kailangan pang malaman ang kasagutan sa liham sapagkat alam ko na ang sagot mo. Saad naman ito sa akin na hindi ko lubos maunawaan. Anong ibig mong sabihin, Sir Marcelino? Na alam mo na ang sagot? Nagugulo ang tanong ko sa kanya. Simple lang ang kasagutan, Margarita. Pumunta ka rito para ibigay ang sulat ko. Pumayag kang pumasok sa loob ng aking silid na ang ibig sabihin, tinanggap mo ang paanyaya ko. Sambit ito sa akin at pilyong ngumiti. Itinaas nito ang kanang niyang kamay kasabay ng pagpilantik ng kanyang mga daliri. Muli akong nagilalas sa kilig dahil matapos nitong ipilantik ang mga daliri ay lumabas ang tatlong kalalakihan na may dalang violin at isa sa kanila ay inalayan kami ng mapagdamdaming awitin na labis ikinataba ng aking puso. Naisip ko ng mga panahong yon na para akong isang prinsesa nakasama sa hapagkainan ang isang makisig at maginong prinsipe habang kumakain at hinahandugan ng magandang awitin ng mga musikero ng palasyo. Subalit lahat ng iyon ay hindi pantasya, bagkus ay totoo. Simula ng araw na yon na makilala ko si Marcelino ay napapadalas na ang aming pagkikita. Palagi kaming lumalabas upang kumain sa mga mamahaling restaurant at palagi rin niya akong dinadalaw sa inuupahan kong apartment. Lumipas ang ilang araw at linggo ay niligawan ako ni Marcelino at hindi nagbago ang pakikitungo nito sa akin. Nanatili itong magalang at pinapahalagaan ang aking pagkababae. Kahit na nauhumaling ako sa kanya ay hindi ko agad ito sinagot dahil nais ko pa siyang makilala ng lubusan. Dahil sa matyaga ito at patuloy akong sinusuyo ay wala akong nagawa kundi sagutin si Marcelino. Alam ko rin naman sa aking sarili na gusto ko siya dahil siya lang ang tinitibok ng aking puso. Subalit kahit ganap na kaming magkasintahan ay hindi ko pa rin ibinababa ang aking bandera sapagkat berhen pa ako ng mga panahong yon. Hanggang sa isang gabi ay dumalaw ito sa aking apartment. Sinabi nito sa akin na dito siya kakain at nais niyang ipagluto ko siya. Kaya wala akong nagawa kundi magluto ng aming hapunan. Niyaya rin ako nitong uminom na kami lang dalawa sa loob ng aking apartment. Noong gabing yon ay naparami ang nainom kong alak at ganoon din naman siya. Subalit kahit nahihilo ako noon ay alam ko pa rin naman ang ginagawa ko. Marcelino, hindi ko na kayang uminom pa. Nahihilo na ako at mabigat na ang pakiramdam ko. Sige Margarita, magpahinga ka na at matulog. Wala naman akong balak lasingin ka. At huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita pagsasamantalahan. Maginoong ani nito sa akin na labis kong ikinatuwa. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong makatayo at inakay patungo sa aking silid. Nang makarating kami sa loob ng aking silid, ay marahan ako nitong inalalayan na mailapat ang aking likod sa higaan habang sapu-sapu ng kanyang isang kamay ang likuran ng aking leeg. Matapos akong ihiga ni Marcelino,
ay nagkatitigan kami ng matagal at nangungusap ang aming mga mata na parang may ibig ipahiwatig. Hanggang sa tuluyang dumampi ang aming mga labi. Ramdam ko noon ang init ng kanyang mga labi na nagbibigay ng kakaibang sensasyon sa aking pagkababae. Sa may init naming mga halik, ay unti-unti na rin gumagapang ang kamay ni Marcelino sa aking katawan. Subalit nang mahawakan ni Marcelino ang masisilang bahagi ng aking katawan, ay itinigil nito ang kanyang ginagawa at bumaklas ang pagkakalapat ng aming mga labi. Naguguluhan ako ng gabing yon kung bakit itinigil nito ang kanyang ginagawa, sapagkat handa na rin akong ibigay sa kanya ang aking dangal. Ngunit nagulantang na lang ako nang sabihin nito na hindi pa iyon ang tamang panahon para may mangyari sa aming dalawa. Nais niyang ikasal muna kami bago nito makuha ang aking pagkababae dahil alam niyang birhen pa ako. Margarita, hindi pa ito ang tamang panahon para ibigay mo sa akin ang iyong pagkababae. Nais kong pakasalan ka at iharap sa altar bago kita angkinin, dahil ginagalang kita at pinapahalagaan ko ang iyong pagkatao. Margarita, will you marry me? Sambit noon sa akin ni Marcelino na labis ikinatuwa ng aking puso. Hindi ko akalain ng gabing yon na aalukin ako ni Marcelino ng kasal, at hindi ko namalayan ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Oo, Marcelino. Malugod kong tinatanggap ang inaalok mong kasal. Mahal na mahal kita simula pa lang nang una kitang makilala. Salamat at iginalang mo ang aking pagkatao. Ako na yata ang pinakamaswerteng babae sa balat ng lupa. Sagot ko sa kanya at tinanggap ko ang alok nitong pagpapakasal nang walang pag-aalinlangan. Mahigpit ko siyang niyakap habang umaagos ang mga luha sa aking mga mata. Marahan namang hinahaplos ni Marcelino ang aking likod habang nakabigki sa aking katawan ang dalawa niyang matitipunong braso. Nung gabing yon ay sa apartment ko natulog si Marcelino. Subalit hindi kami magkasama at magkatabi matulog, at mas ninais pa nitong matulog sa sopa doon sa may sala. Humanga ako sa kabaitan ni Marcelino dahil bukod sa gwapo ito at mayaman ay nire-respeto nito ang aking pagkadalaga. Bihira na lang kasi ang ganoong mga lalaki. Sa mga lumipas pang mga araw ay mas lalo kong nakilala ang aking nobyo at mas higit na tumibay ang pundasyon ng aming pagmamahalan. Subalit sa isang buwan naming relasyon ni Marcelino ay nagbitiw ako sa aking trabaho bilang receptionist. Ayaw na rin sa kagustuhan ng aking nobyo. Nais kasi nito na ikasal kami agad sa lalong madaling panahon at magaganap ang seremonya sa kanilang mansyon sa pribadong isla kung saan namamalagi ang kanyang mga magulang. Dahil sa ulilang lubos na ako at wala ni isang kamag-anak, ay umayo na rin ako sa kagustuhan ni Marcelino. Wala naman akong poproblemahin sa pinansyal dahil mayaman at maimpluwensyang tao ang pamilya ng aking nobyo. Subalit natatakot pa rin ako sa magaganap na kasalan dahil hindi pa ito alam ng mga magulang ni Marcelino. At baka hindi nila ako matanggap dahil isa lamang akong mahirap na babae at langit lupa ang agwat namin sa isa't isa. Kinagabihan ay nagsimula na akong mag-impake ng aking mga gamit at sinasalang ko iyon sa pulang maleta. Tanging personal na gamit ko lang ang mga dadalhin ko, tulad ng mga damit at mga palamuti, at iiwan ko na lang ang ilang malalaking kagamitan dahil tuluyan na rin akong aalis sa inuupahan kong apartment. Bukas na kasi ang nakatalagang araw ng aming biyahe patungo sa isla ng Sarangani. Wala rin nung gabing yon si Marcelino sa aking apartment dahil may kailangan pa itong asikasuhin
at susunduin na lang ako nito bukas ng umaga. Kinabukasan ay maaga akong nagising at maaga na ring naligo. Nakahanda na rin ang mga gamit na dadalhin ko sapagkat doon na ako maninirahan sa kanilang mansyon. Habang hinihintay ko si Marcelino, ay nililibang ko muna ang aking sarili sa pakikinig ng musika upang hindi ako mabagot. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na busina sa labas ng aking apartment. At nang silipin ko ang bintana, ay agad kong nasilayan si Marcelino na bumaba sa pulang kotse at nakasuot ito ng pang-Amerikano. Agad akong tumungo sa pinto para pagbuksan ito. At nang mabuksan ko ang dahon ng pintuan, ay niyakap ko ito ng mahigpit at mariin na hinalikan sa labi. "Mahal, nakahanda na bang mga dadalhin mong gamit?" Tanong sa akin ni Marcelino matapos ko siyang hagkan sa labi. Oo, mahal. Kunti lang naman ang dadalhin kong mga gamit at pinagkasya ko na lang lahat sa isang maleta. Sagot ko naman sa kanya, sabay turo ko sa pulang maleta. Kaagad namang kinuha ni Marcelino ang aking maleta at inila niya ito palabas ng aking apartment at inilagay niya ito sa loob ng kanyang magarang kotse. Bago kami tuluyang umalis, ay ibinigay ko muna ang susi ng aking apartment sa landlord. Nais ko ring magpaalam sa kanya dahil iyon na rin ang huling araw kong pananatili sa kanilang apartment.